kumbaga sa bragging rights lang. Wala na, hindi na matataputan ng mga Duterte. Bragging rights, yung tatay naging presidente. Tapos after naging presidente yung tatay, ang sumunod, yung anak niya naging vice president right after. Baka hindi niyo na mapapantayan yan. Siguro siguro pwede mga after 100 years, ganyan. Wala na tayong lahat, hindi na natin mabe-verify. Pero hindi niyo na mapapantayan yan. Sino may tatay? Sino tatay ngayon na yung anak is equally fabulous, ganyan? Wala. But Bongbong Marcos is the last Marcos. Exactly. I agree. And I really think that they wanted to do this because unang-una, the Marcos, the BBM camp are afraid of. Ngayon, yung kakampings naman took advantage of the divorce. And the kakampings are so hungry for power. Gusto naman sila naman. Kasi nga, nakakaloka, no? Can you imagine 3 election cycles? Lot of De Leon and friends. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Lot and friends ka for 3 election cycles ng president. Can you imagine Mar, Lenny, and then kung sino man yung patatakbuhin nila ng 2028, hindi nila kakayanin. So, nag-connive itong dalawa. One is really desperate. Hindi ka naman ganun ka-desperado, nakainsuka ka. And then the BBM admin wanted a post-admin ally. Okay. Babalik talaga sa kanila yan, lahat ng ginawa nilang yan. Alam mo, na-intimidate talaga ako kay Sas, I swear. Ano yun? Anong sabi mo? Ano, girl? Ano, Paula? Ang ganda. Gusto ko yung bangs. Sa kilo. Gusto mo kasi Bangs Garcia. Hi, Alvin. Hello, Sas. Nagbigay kayo ng abulay para kay Sasper. Oo. Ayan. Oh my God, I'm really a fan, Sas, even before, really. Ulit-ulit yung sasabihin. Nakita sa Netherlands. Hindi, kasi I came here mga 2017. I think you're busy na sa pag... I was there since 2011, 2022. Wala akong umalis na. 27, hindi tayo nag-meet, no? 2022 ka lang ba umalis? Hindi talaga tayo nag-meet. Hello! Sayang, but hopefully one day. Politics nun di ba, Alvin? Hindi ako masyado sa politics pa. Sas yung buhay ko, parang I was just starting my life here as a sustainable chuchu, ganyan. Kasi yun yung focus ng study ko kasi, Sas. It's all about environment, society, but... Where are you studying? Sa Wageningen. Okay. Tama. Oh. Hindi, dun kasi talaga yung mga ganyan-ganyan. Environmental sciences. Mga agriculture, mga farming. Previously, ano nga yung major mo, Alvin? Di ba yung tourism sa Iceland? Oo, yung ko, Sas, I wanted to, mag-master sa Antarctic Tourism Development and Management. Yun yung Antarctic Tourism. Kaya nga, pero iba yung even before gusto. Tingnan mo, nauutal ako sa nandyan. Ganyan kita ka-idol, chef. Oh my God, kaya nga nagpa-fan nga ako sa kanya. Before, iba kasi yung line of education kay Sas. Si Sas talaga, before ina-idolize ko siya, even before. Actually, kayo, even before kayo thinking Pinoy, pero hindi ko alam anong nangyari sa friend mo. So, yung... Angelina Jolie, Salt. Oo nga, correct. Angelina Jolie, Salt. Oo. Ayan. Russian spy ka na naman. As a Russian spy. She's everywhere. Parang Lucy lang din. Yung Lucy, ganyan. Ano nang bago? Ano nang bagong eksena? Hindi,
Oo, ano natin, ilatag muna natin yung ating mga chikahan today. Kasi nga, Correct. ang tawag dito, pa-intense na ng pa-intense yung ano no, yung nangyayari ngayon. And actually, ang usap-usapan din sa halls ng batasan and sa Senate, nagkakagulo rin talaga sila because they're trying to get the numbers. And ang chika nga is that malapit na nilang makuha yung 106. It's not an easy ano ha. It's kasi ano na raw ngayon hindi na lang carrots yung binibigay. Hindi na lang yung offer na pagka bumoto ka, bibigyan ka namin ng carrots, ganyan. Hindi ganon. Pag hindi ka bumoto, may iskandalo kami for you. Yes. Handa, ganon. Or we Ganun- remove your budget. Or we remove your budget, may iskandalo kami nakahanda, etc. etc. So, gano'n na ngayon yung usapan. Kasi Kasi, nakakaawa na sila. ha? Nakakaawa na sila. Oo. They're so desperate. Alam mo kung ako yung congressman, tapos ititratin ako ng ganyan na parang, wait, you're that desperate. Ibig sabihin, alam niyong matatalo kayo ng 2028. Correct. Ay kung congressman ka, tataya ka dyan. Mm-mm. Kasi yung kay Corona, iba yon. Because Yeah. Justice Corona was never, was just a chief justice. He was It has just, no political clout. Corona doesn't have political clout. he was never elected. He was a chief justice. He was appointed. And actually, kay CJ Corona nga, ang tagal ng hearing nun, ha? Yes. Matagal yung hearing nung kay Chief Justice Corona and it was just like a Chief Justice. No? Ito, this is a Vice President na tatanggalin mo. And ang ano pa niyan kasi is, kung matanggal natin si Sara, siyempre may papalit na tatakbo na i-endorse si Sara. Totoo yan. Posibleng wala. Hello, pwede bang wala? 'Di ba? Dapat nakaplano na rin kayo diyan mga congressman. O tinanggal niyo si Sara. May papalit diyan. May papalit at may papalit diyan. May papalit at papalit diyan kay Inday. Whoever Inday endorses in 2028 will be the sure win. Feeling niyo naman kayo. Feeling niyo naman pag natanggal yung Corona kay Inday, lilipat sa inyo yung Corona. Hindi ba? This is not Miss Universe, no? Totoo. Correct. Universe. Diba? Ano sa tingin ninyo if the Miss Universe cannot fulfill her Cannot perform. Yes. I am first runner-up. runner-up sa survey. Wait, ano sa tingin ninyo pag natanggal si Sara, yung botante ni Sara pupunta sa inyo? Hindi ba? So, kaya nga ang feeling ko talaga dito is, ano lang talaga to, exercise lang talaga itong mga gustong lumaban kay Sara na kailangan na for funding purposes lang talaga to. Kaya nga sabi ni Sara de Basas na sa isang nung parang ginagamit nila na clip nung nagalit siya na ang pinakamasakit pa dyan, Martin Romualdez, kahit matanggal niyo ako, hindi pa rin ikaw maging presidente because precisely. Yeah, hindi kahit hindi naman tumakbo si Sara, edi yung i-endorse ni Sara ang next best thing sa mga DDS Duterte supporters. Alam naman yung lumipa. Hello. Or kung walang i-endorse si Sara, sa tingin nyo ba yung mga magiging kalaban yung presidential candidate sa 2028 hindi lalapit kay Sara at para humingi ng Sara, ako naman ang i-endorse mo naman akong bahala, ganyan. Tayo naman, parang kaya feeling ko talaga yung mga congressman, they are kasi yung 2020, feeling ko talaga yung 2025, yun talaga yung ano talaga nila, talagang deadline. Kailangan ma-impeach natin si Sara ng 2025. Para may panahon pa tayo ng 2026, 27, 28. May 3 years pa tayo in order to fully
destroy her, ganyan. Ganyang mga eksena nila. Ito kasi, pag 2027, ngayon 2026, pag hindi nila ito nagawa, and Trillanes was already so open about it. Wala na. Wala na, oo. Sabi ni Trillanes, wala na. Kaya talagang ano talaga sila, this is like, girls, ganyan na sila. Girls, that's it. If this is ito na yun. Ibuso natin lahat ng talent natin ngayong year na to. Pag hindi natin nagawa ngayon, lahat ng gawin natin, mag-circus tayo, bumukaka tayo, everything, umiyak-iyak tayo, magpunas tayo ng luha sa salamin. Lahat na. Ilabas nyo na lahat. Itodo nyo na this year. Yes, exactly. Dahil pag hindi natin ito nagawa this year, magkakanya-kanya na tayo. Correct. I think so. I agree. Kaya naghihintay na lang si Sarah. Bahala kayo. Tapusin nyo na ngayon ng 2026. Kasi, kailan nyo patatapusin? Sige. Edi na, matagal yan. At hindi rin natin alam kung i-convict si Sarah, kung ang magiging punishment ba ay perpetual disqualification. Yes, exactly. Kasi po pwedeng ang gawin lang nila censure. Yes. Sas, can you expound on that? Kasi sinasabi, marang daming mga followers, Sas, na nagtatanong, once si VP Inday Sara ay ma-impeach, she can no longer, sinasabi yan ng isang very famous na anti-Sara na ngayon, na before na mahal niya si VP Inday ngayon, sinasabi niya na, okay, once ma-impeach yung idol ninyo, she can no longer, even kapitan, hindi na siya mananalo. Depende yan sa Senate. Kasi pagbubutuhan nila, conviction. Conviction, ganyan. Tapos, ang next na pagbobotohan nila, ano yung kaakilap na sanction na parusa? Parusa, Is it, pwede bang censure? Pwede bang perpetual disqualification ng from public service? Hindi naman siya automatic na perpetual disqualification. At saka, hindi pa rin natin alam kung pwede ba itong i-appeal sa Supreme Court. Yes. 'Di ba yung perpetual disqualification. Maraming pwedeng mangyari kasi hindi pa na-try itong hindi pa na-try yung kung pwede mo ba siyang i-appeal Hindi, at saka kasi yung kay Corona, ano bang kaakilap na doon sa conviction? Removal of office lang. Removal from office. Na-remove siya sa kanyang, and he cannot hold any government office moving forward. Ganon. Parehas. Natanggal siya sa pwesto niya, and at the same time, he cannot disqualify na siya sa public service. Okay. Well, ayun ang mahirap, no? Kasi maraming yun tama si attorney kanina. Maraming pwede pang mangyari. Ito nga, yung Supreme Court nga na decision na ang Constitution. Who would have expected that? Correct. And in fact, ang daming moving parts dito sa ang daming moving parts dito sa impeachment ni VP Sara. First, yung minention kanina ni attorney earlier, which is something that we had been discussing also for a very, very long time sa mga live ni Sas, yung pera. 'Di ba? Political clout. Okay? Because pera, budget, pang-karot nila na, ito bibigay namin for later release and things like that. So that's the first one. Second, political clout. Pagka mag-go ako against kay Inday, paano yung re-election ko? Diba? So that's another consideration. Pangatlong consideration, you have also some legal obstacle. Kinasan na lahat ni Inday Sara yung lahat ng pwedeng question. At kung mag-decide ang Supreme Court anytime at sabihin ng Supreme Court na, Committee on Justice, illegal yung ginawa ninyo, void ab initio yung impeachment complaint. Edi patay tayo lahat dyan. Di wala tayong pinag-uusapan dito. Ganyan. Pangatlo, the process may go up to the Senate at mag-anuhan doon, mag-trial doon. Pagdating doon, they may not get enough votes
Pagkatapos, at the same time, meron ring platform si Inday Sara to fight back. Kasi trial na yun eh. Di ba? Trial na yun. So, pagdating dyan sa part na yan, di mo rin alam kung ano yung bit-bit ni Inday Sara na baka may dalang granada yan. Si Bekle ay fatalistic. Wala siyang Fatalistic. Oo nga, totoo. Diba? Fatalistic nga siya. And remember what happened to the impeachment of Erap Estrada? Wala silang numbers. Tapos ang nangyari na lang, nagkaroon na lang ng revolution. Oo. Nagkaroon na lang ng revolution. Nagkaroon na lang revolution. Girl, mag-EDSA ka para tagayin yung vice president. Baka hindi mo siya decision maker. Oo, walang ano yun. It's not gonna happen kasi anong gagawin ng militar? Tatalikod yung militar. Ano yun? Tumalikod na kami. Bakla pwede mo lang talikuran yung commander-in-chief. Hindi mo pwede talikuran yung vice president dahil wala naman siya sa order chain of. So wala siyang effect. So ito yung ginagawa ni Trillanes ngayon, no? Binubuhusan nila, girl, ang Binay, parehong playbook. Binay playbook and Chief Justice Corona playbook. Yes. Kita mo Yeah, it's a combination of the two. Correct. Yung combine niya na. Kasi nga, pareho siya kasama doon. Kasi siguro this is the first time na naka-encounter sila ng isang politician who's not afraid to lose anything, literal. Wala talaga siya. Wala talaga. Hindi, she's not really afraid to lose anything. So, di tanggalin mo, di babalik na lang sa law practice si Sara. Gusto rin naman niyang bumalik sa law practice dahil gusto rin naman siguro kumita ng pera na lang to ni Sara. Bahala kayo dyan, kikita na lang ako ng pera. Diba? Makapaningil ng makapaningil ng 8 million pesos. 8 million. Diba? Totoo. Oo. Unang kaso niya, collection of sum of money. Hindi kasi unang-una. Diba? Edi maging nanay na lang si Sara. Tapos kasi unang-una lang, no? Unang-una. Kumbaga sa bragging rights lang. Wala na, hindi na matataputan ng mga Duterte. Bragging rights, yung tatay naging presidente. Tapos after naging presidente, yung tatay, ang sumunod, yung anak niya naging vice president right after. Baka hindi niya na mapapantayan yan. Siguro pwede mga after 100 years, ganyan. Wala na tayong lahat, hindi na natin mabe-verify. Pero hindi niya na mapapantayan yan. Sino may tatay? Sino tatay ngayon na yung anak is equally fabulous, ganyan? Wala. But Bongbong Marcos is the last Marcos. Exactly. I agree. The last Marcos. And Bongbong Marcos is the last Marcos. Even the most sober Marcos says that they are done. Yes. Even I. Sabi niya talaga. Tapos na, wala na. Kasi this opportunity should have been the opportunity sa kanila, but wala eh. Wala na. Given the trust ratings. Wala na talaga. Wala na. So sila ngayon, yun ang ano niya, okay guys, i-boost na natin ang lahat. Kasi kung hindi natin i-boost ang lahat ngayon 2026, kung hindi natin mapilayan to si Inday ng 2026, good luck sa mga funders. Bahala kayo kung kanino. Kaya lahat ng gusto tumakbo ng presidente ng 2028, all in sila dito. Gamble to gamble, all in. Siyempre hindi mo na nila papakita kung sino. Alam naman natin kung sino-sino yung mga yan. All in yung mga yan. Kung bumoto ang mga Remulla, alam na. Diba? Alam na. So, of course, si Risa, all in din siya dyan, no? All in. Kasi ang is Risa, all in. Siyempre. Si Bam, all in din with the LP. With the hindi na pala LP si Bam. So, hindi na siya, wala na siya, umalis na siya. Hindi na siya pa-associate sa LP nga. Hindi na siya. Same. Same. So, anyway, syempre lahat idolic sa mga kakulay niya. Kaya nga. Lahat ng political party all in.
Yes. Diba? Actually, ang pinaka-all-in dyan, I believe, sino mga political party? Of course, yung Partido Federal nila, yung Akbayan, and I think, kaya siguro sila nahihirapan, mataas masyado yung presyo ng mga. Yeah. Oo, hindi kasi high risk naman kasi talaga. High risk naman talaga. Unang-una, hindi tayo sigurado kung ibibigay mo, kung kunwari ako si congressman or ako si senador, hindi tayo sigurado kung maibibigay mo ba talaga sa akin yung FLR. Yes. Diba? Hindi tayo sure dyan. Kasi last year, hindi nga nagkabigayan ng FLR eh. Diba? So ngayon, ang ano nila ngayon is, stick ngayon yung labanan na parang, pag hindi ka bumoto, skandaluhin ka namin, ganyan-ganyan. Don't Ngayon, you think that it's also na dapat i-consider natin sa equation yung mga tao ngayon na parang tayo na talagang nagsisigaw-sigaw na stop nyo yan, huwag kayong bumoto. Kasi last year parang hindi pa man tayo nakaprepare. Pero ngayon talagang napapansin ko na yung mga tao na mismo nagsasabi, hoy mga congressman, ano ba kayo, huwag kayong pumirma, ganito, ganyan. Like, but you know, to be honest, Alvin, I think, of course, factor yan. Yung kailangan talagang hiyain ng mga, kunwari kadistrito nyo si Jervil Luistro. Yung mga kadistrito ni Jervil Luistro, hiyain nyo talaga si Jervil. Just impeachment. Hiyain nyo siya talaga. I'm pretty sure may impact yan in one way or another. However, yun nga ang problema kasi sa sistema natin eh. Pag binoto mo kasi yan, kagaya nito ni Luistro, questionable rin yung pagkapanalo niya ni, 'di ba? Pero since nanalo na siya, yung decision niya for the 3 years, yun na yun eh. So, tingin mo, katulad ni Jervil, makikinig pa sa mga constituents niya? Ganyan na, kung ano sasabihin naman. Siyempre, ano na yan, may iba ng motivation yan si Luistro kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Nevertheless, it doesn't mean na yung mga kadistrito ni Luistro should not do anything. Hiyain niyo pa rin siya, konsensyahin niyo pa rin siya, i-call out niyo pa rin siya. It's not going to give, it's not going to maybe give a tangible result for you, but it's going to set a precedent that you guys do not sleep on the mandate of your congressman or your representative in your district. Kung sino maging representatives nyo dyan from now moving forward, hindi nyo sila tutulugan kapag hindi nila ginagawa yung duty nila sa inyo. Ganon. Yun, kailangan kasi talaga ng pagkilos eh. And yung pagkilos, it doesn't mean that you're gonna get what you want. Yung pagkilos, yung calling out your congressman or whatever, ganyan, it may not give you the result that you wanted, but it's going to allow you to send a very important message and teach your fellow citizen na kung makakaya natin na maging ganito ka-loud, maaaring dumating yung point that they would really, that they would really take action kasi yung pag-iingay, merong kasamang resulta. Kasi kung nag-ingay ka ngayon, ganyan. Di syempre nasa mind na yan ng mga nasa mind na yan ng mga kadistrito ni Jervil Luistro. Pag pinag-secret at tumakbo uli yan, talo siya. 'Di ba? Kasi naalala yung boses ng tao na galit sa kanya nung impeachment period. Ganon. So, the result may not be direct, but at the time of reckoning, may bilang yan. Yes. 'Di ba? May bilang yan. Hindi man natin mapabaligtad si Luistro doon sa impeachment process, pero pagdating ng eleksyon, may ganti yan. Kaya Joey, importante talaga na I think na ipa-explain natin or ipaintindi natin sa mga kababayan natin ano ba yung ginagawa ng lower house, ng Senate, ng mga kalabang politicians ng mga Duterte. Kasi bakit parang alam mo yung parang they're so adamant to remove her from power. Nagagawin lahat ng way na pwedeng gawin dyan, na pwedeng ma-take advantage, gawin nyo na lahat. Kasi this is our last chance. Hindi, I really think that they wanted to do this because unang-una, the Marcos, the BBM camp are afraid of. Ngayon, yung kakampings naman took advantage of the divorce.
the kakampings are so hungry for power. Oo. Gusto naman sila naman. Kasi nga, nakakaloka, no? Can you imagine 3 election cycles? Lot of De Leon and friends. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Lot and friends ka for 3 election cycles ng president. Can you imagine Mar, Lenny, and then kung sino man yung patatakbuhin nila ng 2028. Hindi nila kakayanin. So, nag-connive itong dalawa. One is really desperate. Hindi ka naman ganun ka-desperado, nakainsuka ka. And then the BBM admin wanted a post-admin ally. Babalik talaga sa kanila yan lahat ng ginawa nilang yan. But can you think of a personality, Sas, that could really match a Sara Duterte? Wala akong maisip talaga na pwedeng maging at least man lang kalingkingan ni VP Inday pag sila one-on-one sa presidential race. Wala talaga. Kahit si Lenny pa ang tumakbo ulit, I think she is bound to lose again. Well, wala pang nananalong candidate na tumakbo ulit. Once kasi una-una sinong magpupondo sa iyo, natalo ka na nung una eh. Hindi naman to try until hindi to Miss Universe. Hindi to Miss Universe Philippines. Hindi to Pia Wurzbach, no? Yes. You cannot pull a Pia Wurzbach sa presidency. Sa So hindi siya senator, pwede. May mga senators na tumakbo na natalo, pagkatapos tumakbo ulit nanalo. Pwede mga lower. Pwede mga lower. Pag natalo ka na, i-accept mo na yun. Hindi lalo na yun sa mga funders. Kasi talo ka na eh. Hindi. Pwede kang pwede yung sa mga lower mga position, pero president, malabo yan na tatakbo ka uli, natalo ka na. Siguro si well, Lisa. Well, it might happen in the United States like what happened to Donald Trump, no? But that's a totally different kasi re-election yun eh. Feeling ko magkakaroon ng challenge talaga si Inday Sara na kalaban. Pagka kunwari, kay Inday Sara na yan eh, yung mga tipong mahuli si Inday Sara na meron tinadyakan na baby. Yung mga ganyan. Which most likely still can happen. Magkaka-chance yung kalaban niya na manalo, yung mga tipong nakita siya na parang meron siyang, meron siyang ginilitan ng ulo ng puppy, yung mga ganyan. Yes, I think so. Well, ang naman kasi nila is binubuhusan ka na nila lahat na ganito si Sara Baliw, nag-hire ng girl, inulit nyo lang yung mga 3 years yun ang inuulit yung mga pinagsasabi ninyo. Tapos gusto nyo lang ng trial kasi gusto nyo pang magpatuloy yung kasi pagod na kayo. Pagod na kayo eh. Pagod na kayo sa propaganda nyo. Gusto nyo na ng paso na natin sa Senate para tuloy-tuloy yung propaganda, ganyan. So, do you think that, papasa to sa plenaryo, Sas? Your personal conviction mo lang. I think there is a chance. Pero hindi ako kasing sure ball noong last year. Kasi last year talaga sure ball talaga ako na napapasa yan eh. Kasi ngayon, I really think that there is more haggling. And given the nature of the evidence that were presented, bakla si tanga ka bang congressman? Tanga mo naman congressman kung pipirma ka dyan. Correct. Bakla anong evidence? So sinabi na sa'yo, yung sinabi na sa'yo, yung Madriaga ay kidnapper. Tapos sabi ni Chavit, in-extort din pala si Chavit. Yes, oo nga. Isa pa yun, grabe. Sinungaling daw yung super. In-extort din ako niyan eh. Tapos si Madriaga, hindi pa nagsasalita si Inday. Mga private individuals na yung, may mga private individuals pang
nagdedebang kay Madriaga. Yeah, oo nga. Grabe, Diba? no? Bakla ano yan, ire-request yan ng Senate. O Mm. paupuin niyo yun si Madriaga. Senator Judge. Ang Senator Judge, pwede siya magpatawag ng witness. Ng witness, oo. Di ba? So, anong gagawin niyo dyan pag pinaupo mo si Madriaga? Ang daming everything that they do is built on quicksand. Totoo. Alam mo yun, binuhos lang talaga nila lahat na okay I'm feeling ko nga yung BIR talagang gusto talaga nilang buksan. Or i-leak sa media, which actually they did with the AMLAC report. Ibinigay-bigay nila sa mga media, hindi ka po pwedeng ganun. So, alam mo, but how about that talk? How about that, Sas? That particular point alone. When you I'm pretty sure nanood ka noon. Nung nanood ka at then presenta na doon, nagdadaldal na yung executive director, which by the way was appointed 14 days before. 14 days or 7 days, I'm not sure. What was your initial reaction nung, when he tried to explain the supposed transaction in the billions kay VP Inday and Amanskas, Attorney Mans? Ano yung initial reaction mo? What immediately is something na parang naisip mo, yung ganon? Was it aha or Anong aha? Yung parang sinabi mo, yung parang, kumbaga, nagsabi na yung executive director na, really? Alam ko. Kaya ano yung reaction mo? Nagawa ko yan. Doon nga sa pagdaldal ng executive director about doon sa AMLAC document or report. Yung pag-witness ng AMLA, yung pag-present ng AMLA executive director na ng AMLAC report. Alam mo, yun siyempre, girl, yan fruit of the poisonous tree. Applicable kaya yun sa Senate? Yung sa Senate impeachment trial, yung fruits of a poisonous tree? It should be. Kasi basic yan eh. Basic yan, diba? Basic yan eh. You cannot use evidence that is illegally procured. Correct. Ang feeling ko, it will be pagbobotohan din niya katulad ng white envelope ni Erap Estrada. Kasi di ba yung issue nun dati sa white envelope ni Erap Estrada na it was illegally procured. Kaya nga di ba nung kay Corona, ang ginawa lang nila yung, eto po, meron po kaming flows of money. AMLAC, ganyan, flows every year. I would like to emphasize, sabi pa ni Heidi Mendoza, I would like to emphasize the inflows and outflows in the dollar account of Justice Corona. Tapos si putang inang Heidi, pumunta sa bilyonaryo. Sabi ni Heidi, sa usapan po ng inflows at outflows, importante po na pinag-uusapan rin natin ang net balance. Ulol ka putang ina mo ka. Kung nandun ka kay Justice Corona, ang ina-emphasize mo lang inflow, outflow. Pagkatapos kaya mo gusto ka mag-balance, ulol. Ang gusto ko marinig, Inday Heidi, gusto namin makita yung bank account mo since 2001. Correct. Up to 2026. Makita nga yung mga inflow-outflow. Inflow-out. Baka in-inflow-outflow ko yung bank account ko sa Netherlands. So sabi ko, mayaman pala ako. Exactly, di ba, Sas? Di ba exactly? Yan yung that's what I'm getting at, Sas. Kasi yung mga kababayan natin, yung iba, napapaniwala sila sa headline na, billions ang transaction ni VP Inday Sara. So, ibig sabihin, billions yan, hindi niya ma-explain. So, ibig sabihin, ninakaw niya yung pera na yan, galing sa mga drug money. Kaya nga, I'm raising the question as to, what's the gist behind the transaction na yan? Is that something na dapat maniwala yung mga kababayan natin? Kasi, paniwala sila, sinasabi nila ngayon, bilyonaryo pala, simpleng bilyonaryo, ganito, ganyan. Ba't hindi nila pinaniniwalaan ngayon yung salin na dineclare ni VP Inday? Kasi, according to Ridon, the logic is, ito yung transaction niya, bakit hindi siya nag-declare on that specific year? Yan man yung logic niya. Which is wrong logic and stupid logic. And for someone who studied law, napakatanga talaga dito ni Ridon. Okay?
ang AMLAC report cannot be a basis of the wealth of the person because ang AMLAC report, ang laman lang niyan, covered transaction and suspicious transaction. It does not indicate kung ano man yung mga walang information yan doon sa net balance, ganyan. Walang information yan doon sa regular transaction na hindi na flagged. And VP Sara or whoever doesn't need to explain it to the impeachment court. Dahil bakla, kung na-flag yan ng suspicious, bakla na-flag ako ng bangko ko eh. Bakla magkano lang yun? Putang ina, 10,000 pesos. 10,000 pesos? Bakit mo kinikik? 10,000 pesos, ba't kayo galit? Kasi nga, kasi nga ano yun from PayPal. So parang, bago-bago lang, bagong. Alam ko to. Kaka-open ko lang ng bank account sa Pilipinas. So parang, so tinanong nila, actually 2 beses pala ako na, yung hindi ka dalawang beses pala ako na ganyan. Naalala ko to, yung hindi ka makatransfer sa PayPal ka lang nakaka-transfer. So that is why nag-transfer ka sa akin. Yeah. Oo. Tapos ang ikalawa ko niyan is nagpadala ako ng pera. Nagbayad ako ng utang ko sa dati kong jowa. So malaki yung utang. So parang tinanong sa akin, sino to? Anong may ganon. Ibig sabihin nun, yun yung flagging. Mga bakla. Oo. Tatanungin ka kagad ng bangko, ano to? Anong kemero to? Anong emero to? Baka hindi yung maghihintay sila ng 3 after ganitong years. May suspicious. May flag siya sa suspicious. Bakla. Tatanungin ka mismo ng bangko. Ano by the way according to the AMLAC report, yung mga flag transaction happened in 2009. It happened in 2009. Tapos ngayon, ano yan, by the way, after 8 years, gusto namin malaman kung ano tong flag transaction. Totoo. Girl, kaya gusto ko matuloy ang hearing kasi comedy yan. Comedy yan, bakla. Ako gusto ko talagang wala kasi si Miriam na ang bububa rin niya sabihin, ang bobo ninyo, mananiwala kayo ito, ang bobo niyo naman kayo. Sino kaya magsasabi ng ganyan ngayon sa Senate? Sino kaya pwede pumalit na magsabi ng ganyan? I think Alan Peter is sharp enough to really dissect. Most certainly, yes. Pwede niya gawing passive-aggressive na. At pwede niya gawing super passive-aggressive. He has the capability to do such kind of questioning. Si Marcoleta, of course, definitely. Ayan, talagang... Si Cheese. Cheese also, Si Cheese, if ever. Senator Robin. No, I don't think Senator I think Senator Robin would, pero hindi yung super incisive na kasi hindi man lawyer si Senator Robin. Ayun. Yes, Senator Amy can ask really sharp questions. Yes. She can throw punches rin talaga pagdating sa pagtatanong. In fairness kay Amy, no, I think dito natin makikita yung prowess ni Amy. Yes, I think so too. Correct. Alam mo Amy, gawin mo bonggahan mo to kasi girl, kailangan mo i-redeem ang ang eksena mo sa buhay. Kung di mag-redeem doon sa putang ina niya. Sabihin niya, baka sabihin niya na Senator Amy na, this is my chance. Gago pala kayo ha. Akala nyo na wala akong, magkaiba kami ng kapatid ko. Parang I think that's the opportunity for her. Pero ganito ang eksena na si Erap Estrada nun, talagang bumagsak talaga ang trust rating before pa mag-umpisa ang impeachment. Tapos nung kay Erap Estrada talaga, meron talagang pinapakita silang video. Naalala niyo yung may pinapakitang video na nagsusugal si Erap. Tapos 'di ba bawal 'yon? 'Di ba ganyan? Bakla kailangan may mga kaya naloka mga tao nun kasi kayo imagine may pinresinta sila ang pinresinta nilang witness nung panahon ni Erap is yung
Vice President ba siya? Ng Ng bangko. Equitable Bank. Equitable Yung mga Bank. Gen Z ngayon, hindi yun na alam ng Equitable Bank. Ah. Daw na ng Equitable Bank. Ng Equitable Bank ngayon. Wala. PCI Equitable Bank. Oh my God, I feel so old. Equitable Bank. At ang testament doon ng Equitable Bank, ganito, na ako po ang she was there parang 1 foot away from Erap Estrada when former President Erap Estrada opened a bank account under an alias and signed the Jose Pidal account. Girl, because during the time, pwede ka pong mag-open ng bank account under an alias so long as you could sign it in full. Oo, verifiable na ikaw yon. Kaya ngayon sinasabi niyo maglalagay ang politiko ng ninakaw niya sa kanyang bangko. Bakla, it's 2026. 2000, nung panahon pa ni Erap, alias lang ginagamit. Oo. Totoo. That was 2001. Ano kayo? 25 Bakla, years. para kayong, alam mo yun, bakla AI, parang ganito, nasa AI age na kami. Bakla, alam niyo kung nasan kayo? Nasa ISP era pa kayo. Totoo. But don't you think dito sa sitwasyon ng impeachment ni VP Inday, bakla, alam niyo, bakla ano na kami ngayon, nasa WhatsApp kayo, nasa ICQ pa kayo, ganyan. Bakla naguhulog pa kayo ng 3.25 sa telepono para matawagan ninyo yung kanyang minamahal sa buhay. MIRC. Pero sa impeachment ni VP Inday, I think it's very important to note na iba ngayon kasi talagang it's not only the media who parang monopolizes information, paano information ma-disseminate, but like we are here, we are closely monitoring the impeachment, the proceedings. We can react real time, no? Alvin? Yes, correct. Real time talaga reaction. Kaya nga mag-iingat kayo. Huwag kayong magpo-post ng kung ano-ano. Kaya mag-discuss ng mga kung ano na hindi verified dahil gusto nilang tepokin ng mga account. Correct. Ito nangyari kay Jay Sonsa. That same medical report was sent to me. Buti na lang, hindi ko siya nabasa ko siya siguro after a week na kasi wala akong panahon magbasa ng email, totoo lang. So nung after a week, sabi ko, tsaka naman ito. Sabi ko, ang tsaka naman ito. Tapos, nung pagtingin ko sa Facebook, may nagpo-post ang sabi ko, ay, may mga kumagat. Lason. Nilason. At actually, yung ano ka doon? At sobrang insistent. Sobrang Yes, oo. Sobrang insistent. Pag kami nagsasend ng mga ganyan, like for example, yung medical report, kasi ang unang isip ko doon, itong medical report na to, pag lumabas to, at totoo itong medical report na to, ang number one na responsible dyan is yung doctor at yung mga tao na required to keep the confidentiality of the document. So, ang tatamaan naman yan, hindi si Bongbong Kung totoo yung document na yon, tatamaan naman hindi si Bongbong tatamaan nun yung mga medical practitioner who are bound to keep the document confidential. So kaya hindi rin ako pala kagat sa mga ganyan na etchos balungos. Ayun. Kaya nga yun ang eksena ng buhay na ilang medical documents ang binibigay sa akin. Hindi lang kay Bongbong. Alam mo kung ano-anong chika, sabi ko sabi ko, etchosera. Mga etchosera. Sabi ko, gusto lang talaga ako nitong humulog sa bitag. Bakla last year nga, pinadala nila ako ng video na kunwari mga pulis na mag-aaklas. Gusto ipapost sa akin yung video. Bakla kayo, inside Correct. Ayun. So tapos naka-maskara. Tapos, sabi ko, mga bakla, ilang beses yun akong tinatarget ng tanim ebidensya, tanim fake news. Tanim fake news, baiting. At yung ginawa nila sa akin yun, nung panahon yun nung congressional hearing ng fake news. Kasi nga, kailangan nila gumawa ng eksena kung bakit nila ako kailangan patawagin, no? Kailangan nila pitagin sa fake news para... Oo. Para talagang
kailangan pumunta siya dito. Nga bakla kayo, wala kayo sa buhay ninyo. Nasa akin pa yun. Nasa akin pa yung eksena na yun. So, and ano kasi yun ano ba, kung basta ibang eksena. So, paulit-ulit sila nagbibigay sa akin ng bitag. Ako naman, una, yung mga nagbibigay sa akin ng mga anonymous, hindi ba ako nagpo-post ng mga bigay sa akin ng email sa akin ng anonymous nang hindi ko kilala. Kailangan magpakilala. Pag-usap before. Oo, correct. Kailangan kasi yung mga na-post ko na galing ng yung hindi ko pinapangalanan yung source, kilala ko. Kung hindi ko kilala, nagpapakilala. Hindi yung, may tip ako, ganyan, bakla, bahala ka. Kung ayaw mo, kung hindi ka nagtitiwala sa akin, na ipapakita mo kung sino ka, hindi ako magtitiwala sa isisend mo. Kailangan ano ka, kung magtitiwala kasi, dapat magtiwala ka rin sa akin na itatago ko yung personalidad mo kahit makilala kita. Pero, kung wala yun, bahala ka dyan. Hindi kayo mag-post. Problema nyo na yan. You know what? They don't really care about ordinary Filipino people. That's very sad. Talaga. Diba? Tingnan mo yung pinapila. Grabe yung pinapila mo yung mga... Namatay pa. Yeah, my God, grabe. Para sa 5,000. Pinapila mo for 5,000 pesos. Exactly. Nang ganong kaaga. Parang, bakla it's 2026. Yes. Walang ganyan dito, Sasa. Walang ganyan dito sa Netherlands. Alam mo yan. Kasi dito, automatic sa bangko mo. Nung COVID time, ang ayuda ng gobyerno, automatic sa bangko mo. Wala kang gagawin. Mag-apply ka lang, click. Yun na yun. Ha? Wala akong ayuda. No? Hindi, nandito na din ako, di ba? Di ba? I mean, mga businesses ba? Yung mga businesses ba? Yung mga businesses. Walang ayuda, no? Hello. Tapos, kaya nga sabi ko, putang ina kayo, wala akong ayuda. Tapos, kasi sa Pilipinas may ayuda, pero binibigyan ko pa rin yung pamilya ko. Kasi, putang ina dalawang business na ayuda. Hindi na pa nagreklamo, pero nung inisip ko na, wala akong ayuda. Yung may ayuda, binibigyan ko pa ng ayuda. Totoo. Ano ba to? You know what? It's bakit kailangan mong una bakit mo kailangan papilahin yung mga Pilipino? Yes. For 5,000 pesos. I agree. I really agree. 2026, nagawa natin nung pandemic. Yes. Na yung pera diretso kagad dun sa tao. Yes. You will just only replicate the same system. Hindi mo magawa. Because kasi gusto kasi nila ng crowd. Gusto nila ng crowd, kaya gusto nila pabida, gusto nila pakita na kita mo namimigay kami ng emerald. Yeah, oo. Bakla walang ganyan sa PRRD, minahal siya ng mga tao. Yes, totoo yan. Kaya mahal si PRRD ng mga tao dahil yung ayudang binibigay ni PRRD, hindi niya pinagmumukhang busabos yung mga resito. Yes. 3:30 na, ayan. Si Saso parang hindi mo... Oo. Sas, meron ko pang chika dyan. Sas, chikahan mo naman kami. Kwentong barangay mamaya. Oo. Ayun. Wala akong kwentong barangay. Wala kang kwentong barangay. Ako meron. Kwentong barangay mo. Sige na. Oo. Hindi, mag-ano ka muna. Wala ka na bang last words para sa mga nanonood? Paalalahanan mo sila na mag-abuloy. Oo. Ayan. Ako, ang feeling ko talaga is, di ba sinabi ko na sa inyo yan noong February 2025. Na alam mo yung Joey, nung naluloko mga tao, may impeaching, like sabi ko, di ba na, mga bakla marami pang pwede mangyari. And it's the same right now. Marami pang curveballs. Abangan nyo ang mga curveballs of reality. Dahil ang feeling namang maraming non-linearities sa buhay. Katulad nitong last year, di ba? Daming non-linearity. Yung bakla, who would have thought na biglang nag-resign si Martin Romualdez. Totoo.
after all that bombastic leveling, nag-resign ka ba? Na hindi natin alam kung ba't ka nag-resign. Ba't ka ba nag-resign? Correct. Oo. And then, so, maraming non-linearities na pwede pang mangyari. Bumaliktad si Saldico. Oo. Hindi ba? Marami pa yan. Marami pang pwede mangyari this year and in 2027. Dahil ako ay naniniwala that there is no such thing as a perfect crime. Yes. And abangan natin ang mga susunod na mga kabanata dahil feeling ko, papunta ulit tayo sa exciting part. Totoo. May kwentong barangay mo na ba? Yung magsyufatid. Yung panggigipit kay Catherine. For example, Wait, magsyupatid talaga? Magsyupatid, oo. Silang magsyupatid ang nagde-design talaga. Appealer saan? Na gusto niyang maging Miss Universe sa susunod na competition. Hindi mo narinig na meron na siyang ang pagiging Miss Universe ay isang responsibilidad na matagal nang pinapangarap ng kahit na sino. Maging ako. Sabi niya, Very, very bold na. Very bold. Very bold na siya. Sinasabi niya na talaga sa mga umalalokokan. Sinasabi niya na talaga sa umalalokokan. Hindi mo ba napapansin, Sas? Itong si Dumbland, inaatake na to ng mga mosquito umalalokokan ni Donald Duck. Inaatake na siya. Oo. Inaatake siya na parang, hoy, ikaw, Dumbland, parang kapal ang mukha mo, kineso, ganyan. Kasi nga, siya ang bet ni Mamshi. Hindi talaga? Oo. Siya ang bet ni Mamshi. Ganon. So, yun. So, paano na ang partnership kay sino ba to? Kay Sound of Music. I think, eme lang yun. Yung kay Sound of Music. Eme lang sina Sound of Music. Oo. Alam mo, feeling ko, ang totoong pipiliin ng Walt Disney Palace ay si Marimar. Talaga? Oo. In fairness. Kasi si Marimar kasi magaling gumiling. Oo. Tsaka magaling gumiling, di ba? Saka family. Family kasi. Family plus one, di ba? Family plus one. Correct. Ayan. So, tingin ko, di ba? Pero sandali. Ano bang gusto nilang ROI nung panahon na yun? Hindi sila naka-ROI kasi nga nilegitimize ni Dirty Harry yung mga palarong pambansa, di ba? Ay! Yun pala! Hindi nag-ROI kasi nga naging arm's length yung mga palarong pambansa noon. Nilaglag na ni Negi at saka nung kapatid niya. Yung dating barkada. Yung dating barkada nga. Oo. Talaga? 100% na. Sandali. So yung mag-shoot-patembang nung panahon ni Dirty Harry, all out sila. All out sila sa kasi akala nga nila mag-ROI sila. Akala nila mag-ROI sila. Kaya grabe sila kagalit pala, no? Hindi sila nag-ROI. Well, I'm pretty sure. Galit? Ha? Anong galit nila? Talagang galit na galit talaga sila. Oo. Kasi nga yung kanilang source of source of power. Yung source ng kanilang kapangyarihan na kung saan pinapakita nila ang kanilang lakas sa palarong pambansa ay naputol ang elixir of life nung kanilang palarong pambansa sa kanilang probinsya. Ayun. So, kaya yun. So, bakit sila nagpapadala ng emissary?
playing. Kasi tinanong ko, sabi ko ganun, ba't nagpapadala lang? Ganyan naman talaga yung mga yan. Feeling laging gustong may ambag. Ganun. Pero dinedma daw talaga ni Catherine. Yun ang chismis. Eme-eme lang yan. Diyos ko po, narinig ko na yan. Parang ganun. Dinedma daw talaga ni Catherine. Baka kaya participant din sila. Kaya siguro medyo pabugso-bugso din ang panahon. Pabugso-bugso din sila ng mga ng parang ulan, parang intertropical conversions. Well, they are I think they are. So nananansya rin. Parang bago nananansya na parang hindi kami magpa-participate pero kaunti lang. So magpa-participate din sila sa Miss Universe. Yeah. Pero hindi sila mag-all in sa participation kasi alam na nila kung sino winner. Alam nila kung sino alam na nila winner sa Miss Universe. So pabugso-bugso lang sila. So ang nagalit talaga sila kay Dirty Harry. Nagalit talaga sila. Alam mo, ang sama naman, bakit ganyan? Bakit? Pinipersonal nila talaga kasi nawala man ang ROI. Baka nawala talaga sila lang, baka malaki talaga ang nawala sa kanila. Or baka nagkaroon ng utang or baka marami talagang nawala sa kanila. Feeling ko may pinangako doon sa pinagkuwanan ng lakas. Kasi hindi deliver. So, kaya hindi sila naka-ROI. Kasi syempre, yung kanilang partner in life, yung partner in life kung saan nila nakuha ang tunay na lakas para sa palarong pambansa, hindi naman nila pwedeng keme-kemehin yun Diba? Hindi man pwedeng keme-kemehin yun. So malamang, syempre, kung meron mang yung lakas nung may tunay na may-ari nung kanilang palarong pambansa, hindi nila po pwedeng i-deprive yun dun sa kanyang share. Yes. So kaya siguro sa part nitong nitong magsyupatid, hindi sila kumita. So kaya banas na banas sila. Grabe, no? Mm-hmm. What anger, ba? Ayun. Who's the partner in life? The partner in life is the partner in the palarong pambansa na nung panahon ni Dirty Harry ay tinanggalan ng mga lisensya. Ay, sorry. Nung panahon ni Dirty Harry ay binigyan ng mga lisensya. Pagkatapos, nung panahon ni Hello Kitty, tinanggal na ulit ang lisensya. Ganun. So, yun. Kloka, no? Actually. Malalaman natin yan sa Grand Finals. Malalaman natin yan sa Grand Finals. Alam mo naman itong barangay namin, iba-iba rin ang timpla dito sa barangay namin. Pabugso-bugso, sabi nga ni Sans. Pa-prelims pa kasi. Oo. So, minsan merong patches of sunlight. Minsan bagyo talaga all together, ganyan. Minsan naman, fine and dandy day, ganyan. Feeling ko talaga maraming alam mo naman ang Miss Universe, full of excitement. Correct. Yes. Diba last year na yung Miss Universe, diba? Biglang sinawat. Ay, nangyari kay Nawat? So, parang tapos yung nanalo Miss Universe, yung nanalo Miss Universe, hindi bet ng karamihan. Ang bet nila si Miss Cote d'Ivoire. So, feeling ko talaga alam mo yun, kailan naman nanalo yung Miss Universe doon dahil nga sabi nila may connection kay doon sa owner ng Miss Universe. Di ba? Para magkabarkada yung tatay. So, feeling ko talaga ngayon talaga na hindi nila malaman kung anong gagawin nila.